na yung sa kapanahunan natin, no? Ito naman yung sa panahon natin na bagong mga orasan. So napaka-minimalist, napaka-aesthetic ng tinatawag, no? Ayon sa salita ngayon, mga aesthetic at napaka-minimalist na mga orasan na ito. So ano pa? Ayan. So alam niyo naman itong klase ng orasan na to. Ito ay mga digital clocks, no? From analog, no? Kanina analog 'yan, ibig sabihin ng analog ito mechanical, ganyan. Ngayon ito ay naging digital na. Ngayon tayo ay nasa panahon na tayo ng digital, no? So dito sa digital age natin, nandito na yung AI, 'di ba? Sa panahon ng actually iba't ibang generation na yung digital age ngayon. Naabutan ito ng boomer, millennial, Gen Z, alpha at beta generation. Imagine ang bagong henerasyon ngayon beta, no? Beta generation na. So ito na po yung digital age na tinatawag. So bakit ko po pinakita sa inyo yung mga picture na yan at yung una? Alam niyo po mga kapatid, no? Tatanungin ko po kayo ng isang katanungan nito. What's your priority and focus? Alam niyo po, kanina sa pinakita ko mga larawan, no, o mga picture, nakita po natin doon kung gaano kahalaga sa ating pamumuhay, sa ating buhay dito sa lupa, ang pagiging number one. Okay po? Yung pagiging number one sa lahat ng bagay, yung pangunguna sa lahat ng bagay, yung pagiging, kasi ang number one ay ang ibig sabihin din po niyan ay panimula, no? Panimulang pag-asa, katulad sa bagong taon. Number one, ibig sabihin napaka-excellent mo, ikaw talaga ay magaling. And kung sa pamilya, no, sa kultura natin, mga Pilipino, Hudyo or even Chinese, makikita nyo na pag ang anak ay lalaki, lalo na mga kapanahunan siguro, lalo sa mga traditional Chinese, no, maging sa Hudyo, pag ang mga lalaki ay ang panganay, ay napaka-significant po niyan. Kasi sila po ang magdadala ng lahi. Hindi ko lang alam sa Pilipino, pero based sa karanasan ko, no, ng mga kauna-unahan, siguro yung generation ng Pilipino ngayon ay hindi na ganoon. Regardless kung panganay mo ay girl or boy, iba na eh. Pero kung mas leaning towards yan sa Jewish culture and lalo sa Chinese, no, mas gusto nila lalaki ang panganay, yung unang anak. Kasi yun ang tagapagmana na ang magpaparami ng lahi o magbe-bear ng name nung angka na iyon. So napakahalaga ng number one ang pagiging pangunguna sa lahat ng bagay. At ito mahalaga din to sa atin ang lahat ng unang achievements, unang tagumpay, na unang mga success sa buhay natin, no? At minsan pati yung mga unang heartbreak, unang mga masasakit na mga nangyayari sa buhay natin, minsan naaalala yun ng ating utak. Di ba? Mansin nyo, no? Yung naalala mo yung ganito, ito yun, di mo maalala kasi yun yung first time. No? So napakahalaga ng first time at napakahalaga sa ating buhay Kristiyano as well, no? Ang salitang number one. And even sa panahon natin ngayon. So ngayon pinakita ko rin sa inyong larawan, no? Ano pong connection niyan sa priority and focus, no? And sa larawan po niyan makita niyo yung orasan na yan. Actually, inang henerasyon na po ang nagdaan. Maaaring itong mga orasan na to ay ito po ay yung mga 70s, 60s, 50s generation, no? Sinundan ng mga boomer, millennial generation at sinundan ng generation ng alpha beta. Alpha beta na to kasi ngayon eh. Yung Gen Z, ano na sila? Ito na po yung mga teens, no? So alpha and beta generation na po ngayon. So imagine that mga kapatid, ang daming henerasyon na ang nangyari. Pero kamusta po tayo sa ating kalagayan sa buhay? Ang dami-daming nangyayari sa buhay natin na marami-rami tayong priority at focus, even tayong mga Kristiyano, maraming ibinigay sa ating ang Panginoon dito sa buhay na ito. Actually, ang buhay
natin ngayon ay sa Pilipinas ay ang life expectancy is around 70 to 80. Napakaikli lang talaga ng buhay. Napakasaya ng mga una sa ating buhay at malungkot din alalahanin ang mga unang mga sakit o painful moments sa ating buhay. Pero ganun pa man, lumipas man ang maraming taon, tayo po ay dinadala ng Panginoon, no? Dito sa question na ito, what's your priority and focus? Ano ba yung priority and focus natin? Bakit ba tayo nabuhay dito sa lupa? What is our foremost priority and focus? Tanungin po natin ang bawat isa. So balik po tayo sa ating main topic, the kingdom principle of first. Naway sa pagtatapos po ng ating mensahe na ito, maitatak po natin sa ating puso ang first po sa buhay natin hanggang sa kamatayan at muling pagkabuhay po natin. Matatak po sa ating isipan ang principle of first at gaano po ito kahalaga. Alam niyo po ba, dito sa ating main text na alam po natin dito common na tong verse na to at palagi na itong nadidiscuss at maaring narinig niyo na rin ito sa mga iba't ibang mga preacher. Pero dito sinabi dito, no, ano ba ibig sabihin ng paano natin masasagot yung sino yung priority at focus natin sa buhay? So sabi po sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So una po dito, no, bigyan ko muna kayo ng konteksto. Ang konteksto ng Matthew 6, no, kung titignan nyo yung mga naunang verses po dyan, is about, sinasabihan po tayo dyan na wag po tayong mag-worry. Wag daw po tayo kagaya ng mga pagano na masyadong nakatuon sa ating anong susuotin, anong kakainin. Tingnan niyo yung ibon, 'di ba? Palipad-lipad sila. Hindi naman sila namamatay. Hindi sila pinabayaan ng Lord. Ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Kaya naman, anuman ang inyong pangangailangan, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay, kaya may but dyan, ibig sabihin conclusion yan, no, na dapat anuman ang kung tayo man ay dumaraan sa episode ng ating buhay na tayo po ay nag-worry, marami po tayong pangangailangan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, tayo po ay may pinagdadaanan na hirap, no, at pasakit sa ating buhay, ang solusyon po na binibigay po dito ng Panginoon Diyos sa atin ay isik daw po nating una ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God. Actually, itong seek first the kingdom of God, matagal ko na itong nadidinig. Parang napaka gasgas na nga itong Matthew 6:33. Pag narinig mo, unahin ko lang ang Diyos sa lahat ng bagay. Pero napakadali ba talagang unahin ang Diyos sa lahat ng bagay? No? Unless maunawaan po natin yung kingdom of God, no? So, ang kingdom of God na tinatawag, ibig sabihin ng kingdom of God o paghahari ng Diyos o kaharian ng Diyos sa Tagalog, no? Ibig sabihin, merong namumuno at may authority, merong nag-govern, no? Sa kingdom of God, hindi siya matatawag na kaharian. Ang isang kaharian na hindi matatawag kung walang namumuno. Amen po ba? Walang nag-govern. No, kung ikaw ay kasi tayo mga Pilipino, hindi tayo sanay sa salitang kaharian, no. Tayo ay nasa republic democratic republic no, constitution na ang namumuno sa atin ay isang presidente. No, siguro kung tayo ay nasa monarchy government, mas may intindihan natin 'yon, no. Yung salitang kaharian at sino yung namumuno. Pero balik tayo sa Biblia. Alam naman natin ang bansang Israel o Huda nung panahon na divided pa sila po ay pinamamahalaan ng iba't ibang mga hari, no. Sila po ay humiling sa Panginoon na sila ay pagharian ng iba't ibang mga hari at meron pong talagang nag-govern. So isang kaharian, ibig sabihin may sumusunod at meron tagapamuno. May leader po talaga. So yun po talaga
ang disenyo ng isang kaharian. So sabi dito, kung ganito pala ang konteksto ng Matthew 6 na dito sa Matthew 6:33, bakit nag-come up sa ganito? Na isik daw natin ang kaharian ng Panginoon, no, para mawaglit yung mga alalahanin natin sa buhay at makamtan natin yung pangako ng Diyos, no, yung kanyang kasagutan sa ating mga panalangin. So seek first the kingdom of God. So palalimin po natin, seek first the kingdom of God. Simpleng isik mo lang ba ang Panginoon? Paano ba natin isisik ang Panginoon? Alam niyo po sa ating topic ngayon na kingdom, no, kingdom mindset dito sa ating tema, monthly theme na kingdom mindset. Dapat po magsimula po tayo muna sa pangunawa. Ano po ba muna ang ibig sabihin ng kingdom of God? So balikan po natin. Sabi ko po kanina, kung walang ang kaharian ng Diyos ay composed po siya ng mga tagasunod at tagapamuno. Punta tayo dun sa tagapamuno. Unang-una, no, ako nung bago ako mananampalataya, nung lagi ko naririnig 'to, uunahin ko ba ang mga gawain sa church, ministry sa church? Yun ba yung sinasabing kingdom, yung pag-attend sa Bible study, prayer meeting, worship night, mga outreaches, yun ba yung sinasabi na seek first the kingdom of God? Ako nung bagong mananampalataya, yun yung mindset ko. Pag lagi ko itong narinig, attend ako ng Bible study. Nauna ko na, Lord, nauna na kita. Matthew 6:33. Yun ba yun? Kailangan po muna nating maunawaan ang pagiging preeminent ng Panginoon. So unang point po natin is Christ's preeminence. Ano po ibig sabihin ng preeminence, no? Ibig sabihin po ng preeminence po, ibig po sabihin niya, no, kadakilaan po sa Tagalog. So sa Genesis 49 verse 3, sabi po dito, mababasa natin si Ruben, yung the firstborn and preeminent in dignity and power, showing the importance of being first or superior. So ito po yung anak ni Jacob, no? Nakita po natin na ito po sa panahon na yon na Genesis, nakikita po natin na siya ay tinatawag na preeminent in dignity and power. And Deuteronomy 26 verse 19, it refers to God making Israel high above all nations, highlighting His preeminence. Dahil dakila ang Diyos, no, ginawa niya ang Israel na chosen, angat po sa lahat ng mga nasyon. Kaya nga 'di ba ang tawag po sa atin hindi na outside Israel o outside Jew, outside po sa lahi ng Hudyo, tawag po sa atin mga hintil na mananampalataya. So doon pa lang makikita po natin yung preeminence o kadakilaan ng Panginoon Diyos na talagang He separates His people, no, which is yung Israel. Next, ano po ba yung preeminent na tinatawag? Preeminence, no, it means being superior or surpassing all others. So ito po ay superior above all the rest. Sa Bible, ito po ay makikita natin na it is most often used to describe Jesus Christ, no? Makikita natin yung unmatched authority ng Panginoong Jesus, yung glory niya, at yung role ng Panginoon sa salvation po, no? Kaya nga tayo may pangangaral ng salita ng Diyos. At kung maintindihan po natin yung kadakilaan ng Panginoong Jesus, makikita po natin na ito po ay sentro ng ating pananampalataya at kung bakit po tayo nandito po sa bawat isa at nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba yung Hebrew word ng preeminence po ay rosh, na ibig sabihin is head or chief. It is often used to describe leadership and superiority. Another term po nito is elyon, na ibig sabihin ay kataas-taasan o most high. So ito ay ini-emphasize nito yung supreme authority ng Panginoon Diyos. Amen po. So next, no, makikita din natin sa Colossians 1:18 yung kadakilaan ng Panginoong Jesus. Sabi po sa Colossians 1:18, He is the head of the body. Ano po yung body? Tayo po yon, yung church, no? Siya pa daw yung ulo pala natin. He is the beginning, siya ang simula. Again, He is the first.
firstborn from the dead, that in everything he might be preeminent. Sa Philippians 2:9-11, sabi dito, therefore, God has highly exalted him, itinaas siya ng Panginoon and bestowed on him that name that the name above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So nakita nyo talaga yung kadakilaan ng Panginoon Diyos, ng Panginoong Hesukristo. Siya po ay angat, ang kanyang pangalan ay mataas sa lahat ng pangalan. So makikita po dito natin, no, so sinamarize po yung sa Colossians 1:15-19 na in power, for by Him where all things are created. So ganito kadakila ang Panginoong Hesus. Sa kapangyarihan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, lahat daw po ay nalikha. So ibig sabihin, bago pa lang tayo ipanganak dito sa lupa, bago pa man i-create ang mundong ito, mga kapatid, no, ang sangkalupaan, ang universe, ang kalawakan, nauna na ang Diyos, nauna na si Kristo. Amen po. Sabi dito, si Jesus din daw ang the firstborn of every creature. So by birth, kung mahalaga po sa atin ang pagkakaroon ng panganay na anak, yung unang birthday, laging sineselebrate, alam niyo po, nauna na po ang Panginoon. He is the firstborn of every creature. Next, likeness. He is the image of the invisible God. So siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So paano mo makikita ang God the Father? Look at Jesus. He is the image of the invisible God. Colossians 1:15. Authority. By Him all things consist. By Him all things consist. Authority, siya yung has the all authority na binigay sa kanya ng Diyos Ama. The head of the body and the church, no, and all fullness dwells, riches, no. So lahat po ay nasa Panginoong Hesus. Kaya nga siya tinawag na kanang kamay din ng Panginoon, na He is seated at the right hand of the Father. He is really preeminent. Ganun sa kasupreme. Ganun sa kataas yung authority niya. He is the one, He is the Alpha and the Omega. Alam po siya ang bago pa man magsimula ang lahat, nandito na ang Panginoong Hesus. Nandito na ang Diyos Ama, nandito na ang banal na Espiritu. Mga kapatid, ganun po kataas ang Panginoong Hesus. So ibig sabihin, because no, He has preeminence in relation of sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang mga nilikha, sa kanyang simbahan, si Jesus po ay may kadakilaan po sa lahat ng mga bagay. Jesus is perfectly qualifies as our Lord and Savior, and He's worthy of our praise, honor, service, obedience, and trust. Amen po ba? So bakit ko to pinapaunawa po sa inyong lahat? Yung preeminence, no? Yung pagiging una ng Panginoon. Yung Matthew 6:33 na tinatawag, yung verse na yan, although napakasimple na yan, unless maunawaan po natin yung estado po nating mga tao at estado ng Diyos, ng Panginoong Hesus, hindi po natin mau-obey yung Matthew 6:33 na isik siya. Unless na hindi natin alam yung posisyon niya sa puso't isipan po natin. Na noong unang panahon pa man, bago pa man tayo lalangin dito sa lupa, siya na ang una. Siya na ang makapangyarihan. Siya ang una't wakas. Siya po ang lahat-lahat, makapangyarihan, siya ang may authority po sa buhay nating ito. Amen po. So ibig sabihin, kung ganun po yung ating mindset, we're able to seek Jesus. Seeking the kingdom of God is seeking Him. Ibig sabihin, seeking Him first. Hindi yung works, no? Hindi yung kanyang ministry, hindi yung muna yung mga purpose. Ibig sabihin, kung una pala ang Diyos dapat, kung una na pala ang Diyos by default, no? Bali-balik ta rin naman mundo, una na ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, kahit hindi mo siyang tawaging Lord, Lord of all pa rin siya. Hindi magbabago yon. Napakataas ng Diyos. Most high po siya. Ganun po ang estado ng Diyos.
Itong Matthew 6:33, nung ito ay aking pinapag-aralan, talagang nagrema sa akin yung ano yung kalalagayan ko bilang tao. Yung Matthew 6:33 parang it's really a command, no? Parang, but seek ye first. Pero unless maintindihan natin yung posisyon mo at posisyon ko dito sa creation, talaga namang uunahin natin ng Diyos. Amen po ba? Unless parang ganito yan, no? For example, kung ikaw ay may mag-asawa na, sino na ang dapat mong priority at focus? Bukod sa Diyos, no? Hindi yung asawa mo. Amen po ba? Kung ikaw pa ay ikaw pa ay nasa poder pa ng magulang, sino ba ang focus at priority mo? Hindi siyempre yung pamilya mo. Wala ka pa namang wala ka pa namang sariling pamilya. Ganun din po, no, bilang tao at bilang lalang ng Panginoon Diyos. Alam po natin dapat yung pwesto, yung position po natin sa buhay na ito, na tayo po ay nilalang ng Panginoong Hesus and we are about to seek Him dahil nandun na siya sa unang posisyon. Kahit hindi mo pa siya ilagay sa puso mo, kahit hindi mo pa siya ituring na Lord and Lord ng buhay mo, wala tayong magagawa. Lord na siya. Diyos na siya. Una na siya sa lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Hopefully po na uunawaan po ng ating mga ipuso't isipan yung salitang seek first the kingdom of God. So kung ganun pala, una pala ang Panginoong Diyos, no? Doon sa kaharian, kung sa kaharian, kung walang namumuno. So unahin pala natin yung namumuno. Yung palang ibig sabihin ng Panginoon sa Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God. Seek the king. Ang kingdom po ay hindi mabubuo kung walang king. Seek the king. So ano ibig sabihin niyan? Uunahin ba yung Bible study, ministry? Tignan po natin. Psalm 27 verse 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Ano daw po ang isisik? Kung sinisik natin sa Lord, hindi yung blessing, hindi yung gawa niya. Secondary na lang po yun. Ano po ang tamang pamamaraan sa pagsik sa kingdom ng God? Walang iba kundi yung siya mismo. Si Jesus mismo. Siya mismo. Hindi yung kung ano ang magagawa niya. Hindi niya kung ano yung maibibigay niya sa'yo. Hindi yung purpose niya sa'yo. Secondary yan. Ang unahin po natin, ang laging sinasabi po dito, walang kingdom, walang purpose, walang mission kung walang king. Unahin natin ang king. So ibig sabihin dito, sabi nga dito sa Psalm, no, to gaze on the beauty. Ibig sabihin ng gaze, to look, to focus, pagmasdan, titigan ang beauty ng Panginoon. How do you see paano mo makikita ang beauty ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng beauty, it refers to glory, goodness, kindness, power ng God. Yun sabihin ng beauty. Paano magmamasdan ang kabutihan at kagandahan ng Diyos? Paano? That's when you spend time with Him. Kaya nga, di ba, nagkaroon, di ba, ng Reformation nung panahon between yung malaking relihiyon sa ngayon sa Pilipinas. Bakit umalis tayo mga Protestants, no? Umalis tayo doon because naunawaan natin yung salitang relationship. More than what we can do for God, more than the ministry, more than the works, is Him that we seek. I was mentored din, no, yung sa panahon na ito yung napaunawa sa akin ng God. Will you seek me if I don't give you what you need? Would you still give me if will you still seek me, worship me if I don't heal you? If I don't provide you for you? Isisik mo pa ba ako?
Ano ba ang kailangan mo sa akin? Ba't mo ako sisik? Dahil kailangan mo lang ako para pantustos ng pangangailangan mo sa araw-araw? Kailangan mo lang ba ako dahil kailangan mo lang ba ako? God is saying to us right now in each one of us at maging sa aking sarili, bakit ko ba ginagawa itong pagpipreach dito? Dahil kailangan ko lang ba itong maisakatuparan itong mission na to? Or dahil sa person ni Jesus Christ who is my Lord and my Savior, my first love? Kailangan lang nyo ba ako dahil may naibibigay ako sa inyo? The God is saying to talking to each one of us right now. Paano? Wala yung mga blessing na yan. Would you still love me? Kaya babalik tayo dun sa intimacy. Babalik tayo dun sa faith. Babalik tayo dun sa kabutihan, sa kagandahan ng Panginoon na name-mesmerize ka pa ba? Nandun ka pa sa stage. Wow, Lord. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Lord. Ikaw talagang una sa buhay ko, Panginoon. More than, more than the anointing, more than the ministry, more than what I can do for you. No much to lahat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa akin. Kung gaano ikaw kabuti sa panahon na hindi ako karapat-dapat, ngunit pinili mo ko. Minahal mo ko sa kabila ng lahat. Pinili mo ko above all the rest. Pinakita mo sa akin ay yung kadakilaan. That is about the seeking His kingdom. Seeking Him without agenda. Naranasan niyo na ba na actually dito rin ako natuto sa TGPN and even sa current church na pinag-church ko din na yung message na pwede bang umupo ka sa Lord na wala kang agenda? Hindi ka Hindi ka ngangawa sa Lord dahil may kailangan ka, Lord. Pambahid ako, Lord. Problema ako, Lord. May karamdaman ako. Pwede ba, Lord, isik lang ako sa iyo ngayon. Gusto ko lang maranasan yung presensya mo, Lord. Gusto ko maranasan yung kapahingan mo, Lord. Kailan pa ulit ating naranasan yun? Yung apoy na yon ng pag-ibig ng Diyos sa atin. That is about seeking Him. That is seeking Him in truth. Na maranasan natin ng Panginoon. Ilan po ba sa atin ang nararanasan ng Panginoon during our private time with God? O nararanasan lang natin siya pag uma-attend lang tayo ng Bible study, prayer meeting, o worship Sunday services? But alone, do we experience Him? Na-experience ba natin ng Panginoon pag kayo na lang bang dalawa? O it's just a routine? O hiniintay na lang natin yung next fellowship na doon natin maranasan yung presensya ng Diyos. Kaya malalim po yung seek first the kingdom of God. Without the king, there is no kingdom. Amen? Kaya nga po sabi dito sa 1 Chronicles 16:11, seek the Lord and His strength, seek His face evermore. Yung face na tinatawag dyan, presence po ang ibig sabihin. Kaya I wonder, hindi ako nagtataka na si Moises, kung paano mangusap sa kanyang Lord, parang he is talking to Moises as his friend. Di ba nagliliwanag pa nga yung mukha ni Moises noon? Grabe, no? Nakita niya yung glory ng Panginoon sa kanya. Ganun ka-intimate sila ni Lord. Grabe, yung presence ng Panginoon sa kanya. Grabe, no? Grabe, because he really spent time with God 40 days dun sa mountain, no? At hindi basta-basta yun. Because Moses knows how to become humble before God. More than he can do in the ministry, more than he can do in his life, all he need is the presence of God sa buhay niya. Sabi niya nga, Lord, kung di mo kami samahan dito, hindi na kami tuloy. Kung wala naman ang presensya mo dito. Ako, yan din ang tinuturo sa akin ng Panginoon.
Kung sa bawat sa desisyon kung nagkamali ako, tulungan mo ko sa mga bawat desisyon ko sa ministry, sa trabaho, sa pamilya ko. Dapat nandun ka. Kung wala, Lord, ayoko na lang. Ganun pala yung ganun pala yung pagsik eh. Pagsik sa God, it's more than what we can do. It's more than obedience. It's about loving Him. At experience mo naman ang puso mo na mahalin ka rin ng Lord. That's the very core. That's the very core. The presence and the love of God. Na alam mong kahit anong bagay, anong pagsubok, hindi, mahal ako ni Lord. Mahal ako ni Lord. Kasi kung pagmamahal natin limited, yes, there is a command na love God with all your heart, no? Pero alam niyo ba yung love natin na yun, galing din sa Lord, yeah. But sometimes we don't operate in the love of God. Alam natin yan, mga kapatid. It's really hard to love God. Sometimes, hindi tayo consistent, pero si Lord, consistent yung love niya. Kaya anong mangyayari dun sa seek first the kingdom of God? Seek first the King's heart. Alam mo yung kahit ikaw ay hindi karapat-dapat, kahit hindi tayo worthy, or even meron tayong na maling desisyon sa buhay na nagawa, upo ka, upo. Tulad ni Mary, upo. Kahit hindi mo feel, dahil pinili mong mag-seek siya, mamaya magugulat ka na lang. Alam mo ko ikaw to Lord, nandito ka. Binabasag mo yung puso ko Lord. Kailangan kita Lord. Naranasan nyo na ba yun? Yung moment na walang agenda, hindi kayo hingi. Hindi tayo nangawa ng pangailangan sa Diyos. Walang agenda, upo lang tayo. Yun na, andun na si Lord. That's the seeking na hinahanap ng Diyos sa atin. Secondary na lang ang mission. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin na siya mismo? Kaya di ba, mahal lang ba natin ang Panginoon dahil may naibibigay siya sa atin? That's the different thing in seeking God. Hallelujah. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 6:45, sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Alam niyo, pag naunawaan natin at naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, napakadali ng mahalin ng Diyos. Hindi the other way around. Ang hirap kaya mahalin ng Diyos kung di mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Ako, there are times na bakit ako inaalaw pa rin ng Lord na I've experienced yung mga difficult moments at yung mga lonely moments. Because binabalik ako sa Lord sa estado ng Panginoon nung ko naranasan na, di ba anak, my love is really nothing compares sa mga tao. My love is perfect for you. My grace is sufficient for you. During times na ako ay dumaraan sa kalungkutan, na-realize ko na iba pa rin yung pag-ibig ng Diyos. Kasi pag nakafocus ka masyado doon sa what you can do for Him, mapapagod ka, mababurn out ka. But when you realize, when you receive the love of God, at hinayaan mo mag-flow yun, you can love Him back. You can serve people genuinely. You can love people genuinely because na-receive mo yung love na yun. It's about intimacy. It's about seeking the kingdom of God is seeking the King. Seeking the King. Hallelujah. Kaya nga, next, ito na. Kung naunawaan natin yung heart ng God, no? If you have seek Him, we seek His heart, malamang mauunawaan natin yung mga pinapagawa ng Diyos sa atin. Ito na, prutas na yon. Fruit na yon.
No? When you seek Him, isisik mo din yung mga gawa niya. Amen po ba? Ito na yung sinasabi kong secondary. Our purpose. Our purpose, Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Maghirap po. Mahirap po ang mag-witness, mag-preach, maglingkod sa Diyos kung ikaw ay tinulak lang. Amen po. Kung hindi talaga tayo tinawag, kung hindi talaga natin nauunawa at naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa atin, madaling tumalikod kung hindi natin naunawaan yung pag-ibig ng Diyos. Ay mag-give up sa ministry, sa paglilingkod, sa calling. Madaling mag-give up if work-based tayo. Hindi natin naranasan muna yung pag-ibig at naunawaan yun. Bakit pa natin ginagawan lahat ng to? Amen. Because the Holy Spirit who lives in us. That's our power. In the Holy Spirit, ang fruit niyan, love. Dapat yung love nag-emanate sa atin, lumalabas wherever we are. So we could fulfill our purpose, the assignment na pinapagawa ng Lord sa atin. Again, as I mentioned last meeting, hindi po lahat tinawag mag full-time. But we have our own assignments to do. And Jesus said in John 15, we must abide in Him. We must all be fruitful. Wala pong Kristiyano na naunawaan ng Panginoon na hindi po nagiging fruitful, na hindi po nagagamit sa gawain ng Panginoon. Hindi naman ibig sabihin napaka-grandiosa na, nagandyoso na ng ministry. Hindi, it's not about that. If God is called you to be an intercessor, dun ka. If God's called you an evangelist, dun ka. If God's called you to be an ambassador sa every mountains ng society, ano ba yung mga mountains ng society? Entertainment, workplace, corporate, schools. If dun ka nilagay ni Lord, maging campus missionary ka, do it. If God calls you in the higher and public people, yung mga malalaking tao, dun ka talaga ginagamit ng Lord, dun ka talaga may sphere of influence, do it. Because Jesus is Jesus, Holy Spirit, Jesus Spirit rests on you. You have the power. Yun yung seeking na tinatawag. Lord, what is your will for me? What is your assignment to me? Ngayon, naunawaan ko na, Lord. So I can obey you. I obey you. Because I love you. I obey you because of compliance. Mahirap po yun. Mag-burn out po tayo. Ayan po ang aking patuloy na inuunawa sa akin ng Panginoon. Mark 16:15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." This is the very heart of God. Na ang purpose niya na tayo maipangaral yung kanyang banal na salita, yung kaligtasan sa buong mundong ito. Maybe some of us is calling us na to go abroad, to go to all nations, to preach the gospel literally. What if God is calling you to be a preacher online so you can reach other people in South America, in Africa, Australia, or even parts of the world? Yan pala yung calling mo, kaya pala iba pala yung disenyo ng God sa iyo. Nagigets niyo po ba, mga kapatid? Iba-iba ang kaparaanan ng Diyos, but isang purpose, that His gospel will be preached to all creation. Amen? Iba't ibang pagkatawad. Amen. Kaya ngayon, mga kapatid, so let us seek Him. Pag nasik na natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin, ang kanyang pag-ibig bilang Ama, bilang kaibigan, bilang our everything, our Lord and Savior. We can't help it na i-share yun sa iba. Amen. Hallelujah. Next point,
Christ-likeness. Sabi dito, isik daw natin ang kingdom of God and His righteousness. So kung kanina sinik natin ang ating relationship with God sa awang intimacy sa Kanya, no, through prayer time, Bible reading, worship. Next is yung purpose niya, yung calling, your assignment to be fruitful. Ngayon naman yung righteousness. Ano ba yung righteousness? Isama daw po natin sa isik yun. Yung pagiging Christ-likeness. No? Sabi ni Lord sa 1 Peter 1:16, because it is written, be holy, for I am holy. Sabi sa Ephesians 5:16 to 18, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is, and do not be drunk with wine, which is in which it is dissipation, but be filled with the Spirit. So mga kapatid, no, so hindi lang pala ang sisik natin si Lord, yung kanyang purpose, yung kanyang mission, no? Next, yung kanyang kabanalan, yung kanyang katwiran. So it should be anchor, no? Since tayo po ay tagapaglingkod, anak ng Panginoon, dapat nakikita yung pamumuhay na ayon sa wangis ng Panginoon. Nakikita yung kabanalan, no? Na because we are set apart. Alam niyo po yung salitang holy, you are being set apart. Ikaw po ay hiniwalay. So alam mo yung mafe-feel mo minsan na ikaw ay iba sa iba. Nafe-feel mo po ba yun mga kapatid? No, so if you feel that way na you are different, na sabi ko parang hindi na ako to. Yes, because you are holy. You have been set apart by God. Because you are called to redeem the time. Ano ibig sabihin ng redeem the time? Gawin daw natin lahat ng ating makakaya, yung opportunity, ngayong mga ngayon, lalo na ngayong mga kapanahunan natin ngayon, because yung panahon daw po natin ngayon ay pasama na ng pasama. Huwag daw po tayong maging fool o mangmang, but maintindihan po natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. So it involves po yung ating mga decisions, yung mga failures sa buhay natin, yung mga pagkakamali po natin sa buhay. So in saka sa mga ating mga character, in our attitude, no, toward things, toward other people, the way they look at us, the way people look at us, our family na nakakilala sa atin, do they see Christ in us? Diba? If we are seeking His righteousness, ibig sabihin, nakikita yung pag-ibig, kapatawaran, no? Yung grace, yung mercy, yung righteousness, yung pagiging just, yung pagkakaroon ng integrity, even no one is watching, you're still, meron kang integrity, credibility na tinatawag, di ba? That's Christ-likeness. We are seeking His righteousness. Lalo na sa panahon ngayon, iba ka, ma-identify mo pa ba kung sino yung mga born again Christians sa hindi? We can still identify pa ba sa panahon natin ngayon? So it's danger kung di na natin ma-identify. Amen po ba kung dati na-identify pa, ngayon pag sinabing, ay hindi, nainom naman yan eh. Ay di, kapanalig naman natin yan. Ah, Christian pala yan. Diba? So yung mga ganung bagay, that is in the simplest form manner. In this world, no, we are not of this world, but we are still in this world, mga kapatid. So we are seeking His righteousness every day, yung katwiran niya in a simplest form, yung mga practical na bagay, how we say things, how we deal with unbelievers, 'di ba? Paano ba natin mapakilala ang Diyos? Katulad nung ako na bless kanina, really yung kila Nanay Ruth kanina, nakaka-bless naman yun kasi nauwi talaga sa ano no, sa pag-share ng gospel no. So yun yung one of the example of making most opportunity na kahit masama na yung ginawa sa atin, 'di ba? Babalikan natin ng grasya at pag-ibig ng Diyos at nang makilala nila ang Panginoon. Tatayuan natin yung righteousness sa panahon ngayon. Sabi nga, we cannot
teach others to swim kung tayo mismo ay hindi marunong lumangoy, 'di ba? So, 'yun din ang tinuturo din sa akin ng Panginoon. I cannot teach other people, 'di ba, to do the same if ginagawa ko din. Amen po ba? So, gano'n po yung dealing po ng sa atin ng Panginoon, yung seeking righteousness. Hallelujah. Next, Christ's promise. Sabi po dito, no? Ephesians 1, next last is, balikan po natin yung main verse po natin. Sabi po dito, and all these things shall be added unto you. Okay, so if nasik na daw natin yung kaharian ng Diyos at ng kanyang katwiran, lahat daw ng mga bagay na yan, ibig sabihin, ano daw yan mga bagay na yan? Okay, sabihin yung all. All. Ibig sabihin, lahat ng ating pangailangan sa buhay na ito ay pawang ibibigay ng Panginoon. Ephesians 1:11. Furthermore, because we are united with Christ, we have received inheritance. Imagine, tagapagmana pala tayo ng Panginoon Diyos. For He chose us in advance and He makes everything work out according to His plan. Amen. Alam mo, malaking ginhawa to sa akin tong verse na to. Pag dumadaan din ako sa problema, ay, tagapagmana pala ako. Hindi, tayuan natin yun. Yung pangako ng Panginoon Diyos sa atin. Kung meron tayong Jesus Christ sa buhay natin, tayo po ay tagapagmana. Amen po ba? Hindi, tayuan po natin ng pagiging tagapagmana. Amen po hanggang sa uli. So magmamana tayo. Ngayon pa lang, nagmamana na tayo ng salvation, ng karya ng Diyos. No? There are so much things that we can have in Christ because Christ is everything. He owns everything, mga kapatid. So kung anong kagalingan, anong pangangailangan natin, na kay Kristo po ang lahat ng yan. By His stripes we are healed. Sabi nga po sa scripture. Amen po. Talagang by His stripes we are healed. Amen? Mga kapatid, if we are really seeking Jesus Christ, His kingdom and His righteousness, maririsid po natin ang kanyang pangako. Amen. Hallelujah. So ang tanong sa ating magtatapos, is Christ is your first and focus even in the midst of trouble? Even in the midst of trouble. Siya pa rin ba yung focus natin at yung una? Huwag po tayong mawala doon sa part na yon. Kasi yun yung tatayuan natin sa huli. Yan yung sinasabing oil. Yung oil na yon, yung sa parable of the 10 virgins, yung intimacy, hindi mananakaw yan sa atin. Pag po tayong gumaya doon sa parable of the 10 virgins, yung di ba yung limang babae, nanghingi sila ng oil. I cannot read the Bible for you. Yes, I can pray for you, pero sa sarili mo na i-work out yung relationship mo sa Lord, I cannot do that for you. Ikaw lang makagawa nun. So yung parable of the 10 virgins, let us be reminded of that. Christ is our focus. Siya pa rin yung focus natin siya in terms of purpose, ministry. Kamusta na yung mga ministry pinagkatiwala natin ng Diyos sa atin? How is it going? Napabayaan ba natin? Nagawa ba natin yung best natin at excellence natin? Diba kung sa larangan nga ng iba't ibang mga bagay, kung ang mga unbelievers nga sobrang ang gaganda nila gumawa ng mga events, di ba? Yung mga unbeliever, kung mapapansin nyo, napaka-excellent. Bakit kaya tayo mga Kristiyano bisan parang putyo-putyo lang? Minsan na-review ako ng God dyan. Why we cannot do excellent in our ministry? Di ba? So, anong pinagkaiba nun sa secular world kung ikaw ay isang Kristiyano? You do your best sa trabaho, ang ganda-ganda ng presentation mo, you do your best. But sa ministry, di ba? We can do excellent way because yung sinagsisilbihan din natin dito
is the uh, one true God. Nag-iisang Diyos, talagang dakila sa lahat. The firstborn of all creation. Amen? So, is Christ is our first and focus in the midst of trouble. Sometimes, yung troubled waters, yung kalaban nating mga Kristiyano. But I was being reminded by God, tingin ka sa akin, sometimes when we too much focus doon sa waters na yon, sa kahirapan, sa kakulangan, mas madaling matisod. Amen po ba? Mas madaling nakatingin tayo sa kahinaan din ng iba, mas madaling matisod at mawala sa pananampalataya. But if our hearts is aligned and focused on God, we can stay and remain in Him, even in the midst of trouble. Hallelujah. Kaya naman, sa sumunod na verse, no, sa conclusion, sabi sa Matthew 6:34, therefore conclude, sabi dito, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Amen. Amen. So wag na daw po tayo mag-alala sa mga bagay na dapat alalahanin. Yung tomorrow, bukas na yan. Di ba? Pagkatiwala natin sa Panginoon, yung salitang surrender sa Panginoon. Hallelujah. So sa ating pagkatapos, mga kapatid, the kingdom principle of first is Jesus is first sa buhay natin. God gave us 24 hours. Ilan yung oras niya doon sa spending time? Ilan yung oras niya doon sa purpose and ministry? Ilan yung oras niya doon sa trabaho mo? Na ginagawa mo yung best mo sa trabaho mo, nakikita niyo siya yung boss mo. Ilan yung oras niya doon na maayos yung pakikitungo mo sa sarili mong pamilya, asawa at anak, mga kamag-anak. Ilan doon yung oras na nakikita niya at natutuwa siya. Ilan oras, kamusta din yung ating pagbibigay, yung giving natin? How was it? Is he the first? Kamusta yung tithes and offering natin? Siya pa rin ba yung laman ng puso't isipan natin ngayon? Itong ministry na to, bakit natin ito ginagawa? Dahil first ba si Jesus? O dahil kaya natin itong mairaos itong gawain? So yan mamang po mga kapatid ng aking iiwan sa bawat isa at sa bawat lahat. So let us remember the kingdom principle of first. God, Jesus Christ is the pinakadakila sa lahat, siyang unat sa lahat. Unahin po natin siya at lahat ng ating pangailangan ay pawang ibibigay niya. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at kailanman hindi niya tayo binigyan ng mga pagsubok para sukuan at iwan mo na lang at takbuhan. Kundi tayuan ang kanyang mga pangako at unahin siya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Dahil ang Diyos ay tapat sa anumang oras, kahit tayo pa ay tulog, siya ay gumagawa na. Hallelujah, purihin ng Panginoon ang unat sa lahat sa ating buhay. Amen and glory to God po mga kapatid. Salamat po. Thank you very much, Pastor Sam, for delivering such a powerful and timely message from God's Word tonight. So we won't be having our takeaways for now as we have this meeting scheduled. So at this point, we will proceed to the conclusion. May I call on Nairut to lead us? Sorry. May I call on Nairut for the conclusion? Praise God. So,
Napakalinaw ng mensahe. Salamat anak, Pastor Sammy. Nakaka-bless dahil talagang mahahalata mo na talagang nag-aral o nagbabad sa salita ng Diyos na na-expound ang isang talata na masyado ng palasak sa atin, masyadong memorize na natin, no? Pero na-expound means pinag-aralan, it means pinag-pray talaga. So the kingdom principle of first is a biblical principle of first. Kung titingnan natin, in opposite of Matthew 6:33, sabi doon, seeking Him first. So kung opposite ang gagawin natin, ano po, sabi dito, then the opposite of the situation will happen also to us. In opposite of seeking Him first, then all things will be lacking to us. So we will see the difference between the one who seek God first and the one who is not. Makikita naman natin yan sa buhay ng natin mismo. Kapag hindi talaga natin nauuna si Lord, kahit sa relationship, kahit sa finances, kahit sa time, kahit sa talent natin, sa lahat ng area ng ating buhay, nararanasan talaga natin yung opposite ng pangako ng Diyos na sabi ng Lord, lahat ng bagay ay ibibless ng Lord sa buhay natin. And then, kapag hindi talaga si Lord ang nauuna, talagang we failed many times. We experienced talaga na mag-fail. And we experienced talaga not to be blessed. So, yung prinsipyo ni Lord, sabi nga ni Pastor Sami kanina, prinsipyo niya na yan eh. Kasi siya yung hari sa ating kaharian. So that verse of Matthew 6:33 emphasized that God is the primary focus. Lagdagan natin ang salita o ng word na focus o di kaya the primary focus. Ibig sabihin, wala nang iba. Kumbaga sa kuwan, hindi pwedeng hati. Kaya nga, sabi ni Lord, with all your heart, with all your soul, and with all your mind or strength. Ayaw ni Lord ng 99.9. Radio FM lang yung 99.9. Pero pag kay Lord, gusto niya, hindi lang na mauuna siya, kundi gusto ni Lord yung buong buo na nauna siya. Hindi pwede yung half-hearted na inuuna nga natin si Lord. Pero hati naman yung ating attention. Hati naman yung ating puso, yung ating isipan. Wala din, So, it will reflect the authority of God to us as King of our life. Kumbaga, karapatan niya, na yung kagustuhan niya na siya yung uunahin, hindi na kayang baguhin pa yun na magdadahilan tayo ng mga legit na kadahilanan. Kasi Lord, yung nanay ko, ayan, kinuha ng maaga ang nanay. Kasi Lord, yung tatay ko, ayan, kinuha ng maaga. Kasi Lord, yung asawa ko, kinuha ng maaga. Kasi si Lord God is not just a God of love, but God is a God of jealous also. Hindi lang siya Diyos ng pag-ibig, pero siya Diyos na seloso. Na kapag may nauuna na sa buhay natin, kapag mayroon na tayong mas nabibigyan ng full attention, ng lahat ng pagod natin doon na nabubuhos, ng lahat ng oras natin doon na rin nauubos, ng lahat ng ating finances doon na nakukonsume, minsan sinishake ng Lord. So, if we will reflect what happened in the world, sinishake ni Lord lahat ng bansa na masasabi nating napakayayaman na bansa, napakagagaling na bansa. Pero sandali lang na nasisikyan sila. Kasi nakakalimot sila sa Lord. Mas inuuna nila yung kanilang mga leisure. Di ba narinig nyo sa akin sa mga unang pagtuturo ko? Enough for self-enjoyment. Si Lord naman. Kumbaga, hinayaan na tayo ni Lord nung panahon na inuna natin yung mga bisyo natin, inuna natin yung mga kaligayahan natin, inuna natin yung mga gusto natin, nagpakasaya talaga tayo. Hinayaan na tayo doon ng Lord. Salamat sa Lord, hindi tayo pinilayan para tayo makakilala kay Lord. Salamat na sa paraan ng kahabagan niya.
Now, kung malapit na pala dumating ang Lord, kung maikli lang pala ang buhay, deserve ni Lord na unahin siya kasi siya ang hari. Ano? So, when God is first in our life, then everything will be aligned and it will bring blessings to us. Makikita naman natin yan eh. Mahalata naman natin yan eh, na kapag inuna talaga natin si Lord, na-align lahat, gumagaan ang lahat. Ano, nagiging madali ang lahat. Ano, and makikita natin na nabibless tayo. Sabi nga natin kanina sa ating mga testimonies, minsan may mga bagay na hindi na natin binabanggit, pero still the Lord bless us. Sabi nga ni Pastor Sammy, because the Lord is working. He never stop working to us. He is the unstoppable God to us. Ano? So, emphasizing this verse of Matthew 6:33, that all first things belongs to God. Ano, from Genesis, actually, yung hangarin ni Eva at saka ni Adan na makapantay ang Diyos, makatulad ang Diyos, actually, tayo'y katulad na ni Lord eh. Hindi tayo Diyos, but sabi ng Panginoon, in His likeness, in His image. Katulad na, kapantay na eh. Ano? Hindi lang tayo Diyos. In His likeness and image, God created us. Ang isang bagay talaga doon na kaya sila ay naparusahan ng Lord, hindi nila inuna muna na sundin si Lord. Sana inuna na lang muna nila sundin si Lord. Then, yung desire nila, ibibigay ng Lord yun sa kanila. Gusto mo yung talino ko, mabigay ko sa'yo. Gusto mo yung kakayanan ko, mabigay ko sa'yo. Oh, 'di ba? Kahit anong talino ng AI ngayon, kahit anong talino ngayon ng mga tao, hindi pa rin mapapantayan yung talino ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin. Sabi nga ng Lord, yung mga kinikilalang matatalino ng mundo, mapapahiya yan. Sa katulad mo, ang tingin nila sa'yo, ikaw ay mahina at hindi ka marunong. No? Kaya kung titingnan mo yung mga pinili ng Lord, hindi naman talaga mga matatalinong tao. Hindi naman talaga mga kilalang tao. Pero pinagkalooban ng Lord ng kakayanan, ng katalinuhan. Unahin lang natin si Lord. Ano, at yung kailangan natin, darating. Sabi ng Panginoon yan eh. Pangako niya yan. So prioritizing God is honoring Him when He is first in our life. Hindi lang saying, praise the Lord, hallelujah, we honor you, we glorify you, Lord, we love you. That is not just a word saying of it. It is an action. Ano, alam niyo po, ang daming hadlang sa buhay natin na kaya si Lord napapahuli. Ang daming kabisihan natin na kaya si Lord paningit. Na sobrang pagod na pagod na pagod na tayo, saka lang tayo mananalangin ng kalahati at introduction sa pangalan ni Jesus. Amen. Kinabukasan na tayo nagko-closing prayer. Bakit? Masyadong inubos mo yung lakas mo. Saan? Masyado mong inubos yung oras mo. Saan? Masyado mong kinonsume lahat ng blessing na mayroon ka. Saan? Yung iyong katalinuhan, yung lahat ng kakayanan mo, masyado mong ginamit. Saan? Ano po? So, he deserved to be first and must be. Ano po? Must be. Kailangan. Ano po? This is actually mandatory. Ano po? Why? Because si Lord din naman, tayo lang yung focus ni Lord eh. Di ba? Hindi naman yung mga kahoy, hindi naman yung mga hayop, hindi naman yung ganda ng karagatan ng nilikha niya. Hindi naman eh. Tayo naman din yung kanyang pinaka-focus. Tayo naman yung kanyang pinaka-mamahal eh. Ano po? So, tayo yung apple of His eyes. Kaya sabi ng Panginoon eh, for God so loved the world. Sabi nga dyan, hindi pa natin mahal si Lord, hindi pa natin kilala si Lord, mahal na tayo ng Panginoon. Oh, eh ba't hindi natin kaya na, nga eh, unahin natin siya sa ating buhay. Ano, so, si Lord, lahat na sinacrifice niya. Tayo, kunting sacrifice lang, mawalan lang tayo ng kuryente, nagmamarmor na tayo, mawalan lang tayo ng pera sa ating bulsa, parang tayo ay hindi na-bless ang buhay natin. Ano? Tayo minsan, ano po, kunting sacrifice din natin magawa para kay Lord. Actually, maraming struggle ang nararamdaman ko dito sa darating na One Night with the King. Kasi may nagde-decline na wala akong pera, na wala akong pera. Pero ang totoo, ano,
This is rebuke. Bakit pagdating sa ibang bagay, dahil kagustuhan natin, meron tayong pera. Dahil kagustuhan natin, dahil masaya tayo doon, nag-i-enjoy yung laman natin doon, mayroon tayong pera. Kasi kagustuhan natin. Pero pag para kay Lord na, marami tayong dahilan. Pero kung gusto natin at gugustuhin natin, maraming paraan. Maraming paraan. Kasi sa Kanya naman manggagaling ang lahat. So, lahat na nabigay ni Lord sa atin, wala nang kulang. Sabi nga diyan, higit pa. Sabi diyan, hindi natin ma-imagine. Sobra-sobra. Sabi po sa Bible, it's beyond our imagination. So, yung grabing pagmamahal sa atin ng Panginoon, napakagrabe. Sabi nga ganyan wala pang nakagawa na ginawa ng Lord na binigay niya ang kanyang buhay para lang sabing mahal niya tayo. Tayo, ano ba yun ang bibigay natin kay Lord? Buti na lang hindi ginawa ni Lord na, 90 sa akin, sa inyo lang ang 10. Sa ating mga ikapo. Pero tayo minsan nagdedesisyon pa tayo. Ay Lord, itong ikapo ko na to, bibili ko na lang na upuan ng simbahan. Mayroon bang verse na ganun? Ito Lord na ikapo ko na ito na 10% Panginoon, ibibili ko na lang kamisita ng pastor ko. Wala namang ganun. Walang ganun prinsipyo. Binabago natin. Bakit? Sa totoo nanghihinayang tayo. Lalo tigit pag malaki na. Actually, gusto ni Lord na tayo payamanin, gawing milyonaryo. Pero natatakot si Lord. Baka pag mayaman na tayo na maging hari ng ating mga sarili. Ang dami na natin mga priorities in life. So in my conclusion, napakaganda ng mensahe. Ang ganda ng pagkaka-expound ni Pastor sa amin ng Matthew 6:33. So sana sa buhay natin, makita ng buong mundo, makita at marinig ng buong mundo na ang number 1 natin sa buhay natin ay si Lord. Ito man ay oras, ako po pag ako ay nagja-jogging, pag ako ay tumatakbo, that is walking or that is running and praying, ayaw kong makipag-usap kay pastor because I use the first hour for the Lord. Ang January ko po, that is the first month of the year, binibigay ko po talaga yan kay Lord. Yung pera ko po pag January, ang tawag po doon ay first fruit ko po sa Panginoon. Yun, binibigay ko po talaga sa Panginoon. Actually, ang panganay ko, inoffer ko yan kay Lord. Iniintay ko yung panahon na sana tumugon siya sa Panginoon. Because all the first is for the Lord. The principle of first, ang tawag po dyan. Ang sabi ni Pastor Sammy, yung kanyang topic is the kingdom of first. Because He is the King, and in the kingdom, we are the follower of the King in the kingdom. So kung ano man yung sinabi ng hari, na siyang may-ari ng lahat ng bagay sa buhay natin, ay wala tayong magagawa at hindi natin kayang baguhin ang prinsipyo. Pero yun naman po ang maganda. Kapag sinubukan natin ng Lord, sabi ng Lord, at ang lahat, grabe po ng bagay ay pawang idaragdag ko sa iyo. So hindi tayo nagbabasa lang at nakikinig lang ngayon ng preaching o nagbabasa lang ng Bible. Actually, gusto ni Lord maranasan natin yan. So para di tayo struggle, at kahit na anong gapang natin, sabi doon sa Hageo, parang nahuhulog sa buslong butas. Grabe ang kayod natin, grabe ang ating pagpapagod, pero nasaan na pupunta? Kasi po sabi nga ganyan, pag inutang mo yan, puro ka utang. Anong ibig sabihin? That is the principle of sowing and reaping. Pero kung ginawa natin yung challenge ng Panginoon, then sabi ng Malakay, sabi ng Malakay, and you will see the difference between the one who is truly serving God, the one who is truly obeying God, the one who is truly seeking first God. Makikita naman po yan. Mararanasan naman natin yan. So pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon at gusto ko nang manalangin and then diretso na siguro ako benediction Yeng. Hello? Sige po, Nay. Sure po, Nay. So, ayun po, manalangin na tayo ngayon sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ, hallelujah.
our King of Kings and the Lord of Lords. Panginoon, salamat, salamat Lord. Dagdagan mo pa ang katulad ni Pastor Sammy. Dagdagan mo pa ang katulad ni Yeng. Dagdagan mo pa ang katulad, Panginoon, Beverly. Dagdagan mo pa, Lord, ang mga katulad ng mga anak mong ito, dakilang Diyos na, Lord, uhaw sa iyong mga salita. Panginoon, inuuna ka sa kanilang mga buhay. Dagdagan mo pa, Lord, ang mga anak mo na katulad nila, dakilang Diyos. Multiply them, O God, in this generation, Lord. Panginoon, ang dalangin ko po, Lord God, sa mga nakinig ngayon ng iyong mensahe, at Panginoon, na ginagawa po ang iyong mga salita, na inuuna ka kahit na po this is a sacrifice for them. Panginoon, kahit na nga po, Panginoon Lord God, it is difficult for them, it is hard for them, it is not easy for them, na kahit wala na silang pera, pero inuuna ka, na kahit na Panginoon, puyat sila, pagod sila, inuuna ka, Panginoon, na kahit na po sobrang busy nila, inuuna kang paglingkuran. Inuuna nila dakilang Diyos ang pambigay sa iyo. Inuuna nila dakilang Diyos, Lord God, Panginoon, na ang oras nila ay maibigay sa iyo. Lord God, ang salita mo ay salita mo, Panginoon. No one can change it, O God. Sinabi mo yan dakilang Diyos, the one who is blessed, O God, is blessed and no one can curse. Kanya dakilang Diyos, Lord, ang mga anak mo na ito na inuna ka, Lord, ang pagpapala mo sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay ay kanila pong mararanasan, Panginoon. May mga pagsubok, Panginoon, may mga hardship sa buhay. Pero Lord, ayon sa iyong mga salita, dinirinig mo ang daing ng matutuwid. Dinirinig mo ang daing, Panginoon, ugad ng mga anak mo, O Diyos. At kailanman hindi mo pababayaan. At kailanman hindi mo hihiwalayan, Panginoon. Because we are, O God, the apple of your eyes. Ama, salamat for loving us, O God, so great. And beyond our imagination. Panginoon, how you love us so much. Wala kaming dahilan. Because everything that we have, O God, is yours. Kanya, Panginoon, oras yan, buhay man yan, taleno, buhay, kalakasan, dakilang Diyos, lahat ng yan sa iyo, O Diyos. Panginoon, wala kaming pag-aari. Kaya kung ang inihingi mo sa amin, yung una lamang, Lord, salamat po, Lord, tulungan mo kami sa tulong ng Santong Espiritu mo. Lord God, bless everyone, oh God, right now, in the name of Jesus. Panginoon, sa oras na ito, dakilang Diyos, Lord, ano man po dakilang Diyos, ang mga prayer request, Lord, ng bawat isa. Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo, Lord, bless everyone. Ang mga may karamdaman, may pangako ka ng kagalingan. Lord, let them receive healing from you. Touch them right now in Jesus' name. Ang may mga pangangailangan financial, Panginoon, you promise that you will open up the windows of heaven to pour out the blessings, O God. Siksik, liglig, umaapaw at wala kaming sukat paglagyan. Panginoon, yung po, Lord God, na mayroon pong mga struggle and relationship. Panginoon, yung po may mga family problem. Panginoon, yun po, Lord God, na may mga ministry problem, Panginoon. Lord God, yun po may mga struggle personally, emotionally, mentally, physically, spiritually, financially. God, you promise, oh God, na sinabi mo, diringgin mo ang daing ng iyong mga anak. Diringgin mo ang daing ng matutuwid mong anak, Panginoon. Lord, answer all their prayers and all their needs, O God. Supply, O God, and bless everyone, Lord. Salamat maging sa mga kinasangkapan mo ngayong gabi. Dakilang Diyos sa lahat, sa bawat isang nakinig, sa bawat isang nandito. Lord God, we claim blessings from you. We receive it, O God. We believe on it, Lord God. Lord, because you are God. You are still God in our life. Sinabi mo yan sa amin, Panginoon, let God be God in our life. Ikaw ay Diyos at ikaw ay Diyos sa aming mga buhay at hindi mababago yung kailanman. Ang sinabi mo ay sinabi mo at ito'y gagawin mo at gaganapin mo sa aming mga buhay. Lord, every one of us is blessed tonight, right now, O God, and even, O God, our coming meeting and even our coming anniversaries, Lord, sila Beverly, maging ang TGPM. Panginoon, we want to give you the best. Lord God, ngayon gusto naming maranasan na, Lord, magbibis kami ng napakaganda para sa iyo.
Panginoon, without any reasons, no any personal reasons, that just for you, Lord God. Wala man kami mga finances, pero Lord, meron ka. At Panginoon, hindi ka magkukulang. God bless, oh God, every one of us right now, Lord. Hallelujah, with the shield of the Holy Spirit. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, we pray. Amen and amen. Taas po natin ang ating mga kamay to receive the blessings from the Lord right now. May the Lord bless every one of you and keep you all. May the Lord make His face shine upon you all and be gracious to every one of us. May the Lord turn His face towards us and give us peace. Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. God bless us all. Amen. Picture po muna